Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman saan siya paroroon. At si Moises nang tawagin sa bundok ng Panginoon upang makipag-usap ang Diyos bibig sa bibig. At pagbaba ni Moises galing sa bundok ay nagbago ng anyo si Moises. Sa bundok din kinausap ng Panginoon si Marion William Branham, which is the last prophet for the Gentile. Sa ika-11 ng taon ng pag-akyat sa Baguio, muling nagbabalik ang House of God upang muling magdaos ng isang fellowship kasama ang Diyos. At ngayon, tunghayan natin kung paano kami nagdadaos ng December Camp. Ito, recorded na. Tara, punta ka? Sa palengke. Sama-sama sa palengke. Sama ka sa palengke? Yes! Yun. Sama daw siya sa palengke. Ngayong taon walang gawain ng first day, kaya meron kaming free time kung saan kami pupunta. Pero halos lahat naman kami ang unang-unang pinuntahan palengke upang bumili ng mga kakailanganin namin for the rest of stay. Asa sila? Magpapalengke? Nasa loob pa. Nasa bubulabugin natin sila. Let's go! Mamamalengke na ni kay Brad? Sabay na kami. Videohan mo lang kami. Hindi, sabay-sabay tayo. Tara na! Mamamalengke tayo. Di ba sabi mo, gising kita. Ayan, gising kita. Sep, masaya ka ba, Sep? Ako lang, sobrang saya. Yes. Sakto pero sobrang saya. Sige, isipin ko pa kung paano yun, ha? Ay, ang gusto ko sabihin sa kanya? Maraming salamat sa 3 taon. Uy! Ako eh! Sabi ko message eh. Ganun talaga? Mga tanghali, kailangan na namin pumunta sa palengke para mamili ng mga bagay na kailangan namin for the rest of stay hanggang matapos tong camp. Siyempre, kasama na doon yung pang salo-salo namin. Ano yun, ma'am? 3/4. Para saan yan? Sa Shanghai. Ah, Shanghai. Ganda nga eh. Ba't dilaw? Ano yung big sabihin? Hindi, para pag naluto siya, para siyang golden brown. Oh, maganda siya. Maganda yan yung ganyan. May ano kasi yan, Brad, may butter. Lumiyagdan na. Wow, in fairness. Kanina kasi namalengke kami. So, bali, nilakad namin yung usual na lakad namin tuwing Baguio. Tuwing pumunta ng Baguio kapag mamamalengke. Sobrang nakakapagod as in. Tapos, Ngayon nakakatuwa ka din kasi yung daanan namin pababa, mayroon ng hagdanan. Doon kami dumaan sa pababa. Kaya nung pauwi kami, naglakad lang din kami kasama ko si brother husband, brother Gideon. Yung experience namin kanina sa pamamalengke, napakahirap kasi napakatarik ng daan. Ganon din pabalik pero kinaya naman ng lahat kahit na marami kaming bitbit. Dito? Ah, yun. Sakto, pagkaano. Si Kati kasi nagabang kami dito. Inano kami. Buti na lang nakaharang kami ni Brother Perwin ng taxi at medyo nauto namin siya. At yun ang ginamit namin pauwi. Kaya lang, sobrang dami namin. 5 lang yung pwedeng makakasakay doon. Ako, tsaka yung ibang kapatira, naglakad na lang kami pauwi. Soro! Anong kaya? Kinahaponan, kami, nag-decide na lang kami mag-stay sa transient dahil nga sa pagod sa pamamalengke at yon, hindi na namin magawang umalis.
Pero yung iba nagpunta pa ng Bayan Park. Yan, sila Brother Erwin, kasama sila Pastor, sila Sister Esther, para tingnan kung pwede kami mag-shoot doon ng taking picture. Yo guys! Ito kami oh. Ito kami, nag-bike lang. One hand! Buti na lang naisipan kong ipahiram yung DJI kong camera, yung maliit, para makakuha din ng photo o video clip na galing sa mga kapatid. That time kasi sila, Sister Sarah, Grace, Vicencio, and Brother Joseph lang yung naabutan kong pupunta ng Burnham, kaya sa kanila ko na pinahiram. Ngayon, naghanap kami ng inumin ngayon kasi napagod kami kakabike. Hinahanap namin sila Brother King J, di namin makita. Ayun, Castle. Ayun oh. Tara, punta muna tayo doon. Sige. Punta namin muna sila. Ay, sila po. Medyo nauna lang sa amin si Pastor ng konti dahil sila ay nagpunta ng Camp John Hay. Kami naman sumilip pa doon sa may Bayan Park. Sa Camp John Hay, doon kami nagstay ng mas matagal kaysa doon sa Bayan Park. Tinor pa nga kami ni Pastor doon sa may Bell House. Siya yung naging tour guide namin. Picture daw, guys. Picture. Sa patunay na ang bundok na ito, marmol. Ay, okay. Yan sila. Ang mga po na umakyat dyan, wala na silang sandata. Inulog nila, giniba nila, pinatay yung mga po ng mga bato yung. Ang mga sinaunang tao, matitigas. Di katulad ngayon, di ba? Ngayon, yung mga 1930s. Amen. Ito hindi ko yung Michael. Ito yung sa kanyang chanting. Na dalawa. Ito yung ang kanilang don't sit, don't hold, don't touch anything. Don't touch it. Sasabayan sa inyo. Meron dito. You see? Did you see the hip? Did you see? Don't touch anything. Don't touch. Di ba ako kayo dito? Yeah. Dito wala. Dito ba ako meron? Ayan pala yun. Ito yung kanilang sila. Kilabot yung unang kwarto. Tumaas yung balahibo ko dun. Nakaka-enjoy din maglibot doon sa loob ng Bell House dahil makikita mo yung mga historical gamit ni John Hay, yung mga picture, yung mga memorabilia niya, nakakatuwa lang na makita dahil nung panahon na yun, syempre, hindi pa kami buhay. Baka nga si Pastor, hindi pa rin yung buhay ng mga taon na yun. Kaya, na-preserve yung mismong bahay at yung mga bagay doon sa loob. Nakakatuwa naman makita yun dahil part yun ng history ng Baguio. At syempre, yung mga story behind na kinukwento ng aming pastor ay nakakatuwang malaman
Doon lang kami nagstay hanggang sa paglabas, baba. Tinignan namin yung mga palibot. Ang ganda rin ng mga bagay doon na makikita mo. Kala ko mauhuli kami nung pauwi na dahil may kakaibang nangyari pa kila Joseph. Kasi sila Joseph yung kasabay namin. Si Joseph, si Jessica, sila Sarah at Grace Vicencio. Kami yung magkakasama kasi. So kami din dapat yung magkakasama pauwi. Buti na lang naabutan pa namin sila Pastor. Matagal na rin na panahon na gusto ko talaga makasama sa Baguio since nung bata pa lang ako. And masaya ako na na-experience ko na makakakyat dito kasama yung mga kapatiran. And also, I'm looking forward na ma-experience din kung ano yung saya na na-experience nila from the last few years na sinabi nila na masaya raw dito and na-feel nila yung presence ng Lord. And gusto ko rin katagpuin at matutunan kung ano yung traditionally na nararanasan ng mga kapatiran ko dito with the presence of the Lord. Alam natin mga kapatid na napakasarap na ma-experience sa Panginoon yung maramdaman mo yung kanyang presensya. Especially, hallelujah, nasa fellowship ka ng Panginoon. Pumili tayo ng dako kung saan sinabi ng Panginoon sa Baguio. Hallelujah, kung saan sa bundok, doon lagi nangungusap ang Panginoon. So yung experience na nais nating maramdaman dito sa Baguio is makadaupang palad natin yung ating mahal na Panginoon. Makasama natin yung ating mahal na Panginoon, ma-experience natin yung hindi natin na-experience nung tayo ay nasa sanlibutan. Kasi yung experience, iba yung experience sa Panginoon, iba yung experience sa sanlibutan. So maraming umaakit sa Baguio para ma-experience sila yung lamig at yung kagandahan ng lugar ng Baguio. Pero pinili rin ito ng mga ibang mga mananampalataya na itong dakong ito ay piliin nila upang ma-experience sila kung paano ba kumilos ang Panginoon sa isang fellowship, sa isang dako na katulad nito na nasa taas ka ng bundok. Napakaganda talaga. Dito kami dinala ng Panginoon, dito kami pinagamit ng Panginoon, dito kami pinalalago sa pananampalataya ng Panginoon. At magkakasama, magkakapatiran, hindi katulad sa Manila, limitado lang ang oras tapos ang gawain na kanya-kanya. Dito, pwede kayo magkaroon ng sharing, pinakatagpo tayo ng Panginoon dito para alisin niya yung stress, depression. Of course, lahat naman yan, maganda yan, ginawa ng Diyos yan. Pero ang binabalik-balikan talaga natin dito ay ang presensya ng Diyos at ang kabutihan ng may-ari ng transient na ito, si Ma'am Beng at ang kanyang pamilya, Ma'am Rose. Yun ang tumanggap sa atin na napakaganda, napakaaluan. At binabalik-balikan natin ang dakong ito dahil ang presensya ng Diyos kinakatagpo tayo. One of the highlight ng araw na ito ay syempre yung salo-salo namin. Ito yung time na makakapagsalo-salo kami sa buong isang taon. Ngayon lang kami magsasalo-salo ng gabi para kumain. Lawrence, ano pa?
Yung preparation, syempre mahirap. Kaya lang, nakaka-enjoy kasi marami ka namang kasama sa kusina, marami kang pwedeng kakwentuhan habang nagpe-prepare ng kakainin para sa salo-salo. Doon si Brother Perwin sa labas at iba pang mga kapatiran, sister, doon sa kusina. Habang ako, syempre, tinake ko na rin yung chance para i-record yung pagkakataong yon. Kakausapin namin to, Mother Gideon. Botanical. Atid lang kuya. Dalawang jeep. 40 kasi kami. Ilan ang ba to? 2020. Sige po. Okay lang to. Hindi kahit na... Pwede yun. Oo, kahit na magsiksikan kami. Dalawang jeep. Botanical, 600. 600. Bali, 1 to. O, 1 to kayo. Ijay. Ngayon na. Activities nyo yan? Activities, ano? Ginawa nyo dyan? Activities, church po, sa church. Sa church. Every December, umakyat po kami dito. Buti na lang talaga meron kaming nakuhang dalawang jeep para maarkila papuntang Botanical. Dahil medyo malayo din yon at hindi kami makakapunta doon ng 1 by 1. Mas mahal kasi pag taxi. Mas makakamura kami kung isahan lang. Tapos lahat na kami magbabayad doon sa mismong jeep. At si Brother Gideon yung naningil doon. Paula, Sharon. Paula Sharon. Dalawa pa. Asya naman Every morning ng December camp from day 2 to day 4, nagdadaos kami ng isang fellowship. Sa bawat araw, iba-iba ang exhorter o preacher para mapakinggan ang mensahe sa kapanahunan. Sa bawat araw, iba-iba din ang kampanay ng bawat ministers. May song leader para pangunahan ang bawat gawain sa makalangit na mga awitan. May master of ceremony na siya rin ang testimony leader para pangunahan naman ang bawat gawain sa Panginoon. Bawat araw, iba-iba ang mga patutong buhay ng mga kapatiran. May mga handog awit din ang bawat kapatiran, mula sa mga children, youth, hanggang sa mga elders. Hindi rin naging biro yung pag-akyat namin sa Baguio kasi dahil nga sa mga struggles, mga hirap sa pinansyal. Ang process namin sa pag-akyat ng Baguio is January pa lang nagpapamiting na si Pastor para sa koleksyon ng transpo, transient. Ako yung kolektor ng transpo. Sister Grace naman sa transient, and then yung aming mga pocket money, sa sarili na namin yon. Sa huling araw na ito, dito mo na mararamdaman yung sepangs, yung separation anxiety. Medyo makakaramdam ka ng lungkot dahil parang ang bilis ng araw at bukas uuwi na kayo at babalik na kayo muli sa Kamaynilaan. Video yan, video.
video ba? Hello! Hi guys! Hi! Hi vlog! Hi ka! Hi! Hi vlog! Your name is... Say hi! Say hi! Say cheese! Ano yan, lumpia? Lumpia, Res. Ang sarap na buluto. Teka, hawakan mo alam, hindi ko masabi. Hindi baka Uy, may lumigwak. marami naman eh. Arabella! Para say hi! Hi! Hi everyone! Hi everyone! Hi everyone! Sabi mo, cheese! Cheese! Hi everyone! You shy? Malamig! Dito lang kami sa Burnham Park na Malagi. Dito na namin inubos yung maghapon after ng gawain. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every storm. Shine through the shadow. Burn like a fire. I just want to Ang best experience ko po from day 1 hanggang sa last day is yung mga mensahe po, yung 3 araw na mensahe at yung pagtayo rin po ni Pastor. Para sa akin, yun naman din po kasi yung pinunta ko dito. Kaya yun po yung best para po sa akin. At lahat ng araw na yun na nanalagi tayo rito. Bagamat may pagsubok from the outside, pero hindi talaga na naig yung kaaway sa atin. Ando pa din ng Panginoon upang pagalaki natin ang ating puso bago tayo bumaba ng Baguio. Nakasama ko yung mga kapatid na kababaihan na nandun kami sa kusina, kami mga nagluluto. In the past talaga hindi naman nakasama sa kanila para magluto. Pero first day pa lang, sila nakasama ko sa kusina. Nandun yung tawanan, kwentuhan. Wala ko sa amin makikita na hindi nagkakaisa that time na yon. From the very first up to this end, ando ng Panginoon na laging siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pagkakaisa. Nakasama ko po yung mga kapatiran na first experience ko din po na makasama sila dito sa Baguio. And na-enjoy ko po yun ng sobra. Lahat 4 na araw na nandito tayo na nilagi natin. Yun talaga yung naging best experience ko kasi yung galak sa puso natin kasi marami man tayong pinagdaanan pero sama-sama tayong umakyat dito ng may galak yung mga puso natin. Saka yung pagtungtong pa lamang dito sa bahay ni Ma'am Beng, yun yung pinakamasarap na hindi matutumbasan. Kasi nare-reminisce namin, muling nagbabalik yung mga nakaraan namin pag-akyat. Tapos may halin tulad namin na yung pinaka-the best experience is yung ngayon. Kasi ito yung nakompleto yung pamilya ng aming manggagawa. Nakikita namin yung galak din ng magulang namin na nakumpleto kami, sama-sama kami kasi it's a decade na hindi kami nagsama-sama na makaakyat kami dito. Yung 3 ministro na tumayo, nagalak na, lalo tigit yung tinayuan pa ng aming lingkod. Yung, alam mo yung kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang salapi yung naranasan natin dito. Sa buong 1 taon kasi talagang nagbuno tayo doon na nag-ipon. Talagang ang dami natin binaka doon na problema sa meeting, pero nandun pa rin yung Panginoon na nangunguna. Una sa Panginoon talaga, pinasasalamatan ko siya dahil sa tagal ng panahon, siguro mga 12 years, ang tagal na hindi ko nakasama yung aking brother husband. It's a matter of time. Hindi siya on the spot, pero alam ko yung proseso ng Panginoon nandun. Nakita ko, naramdaman ko yung paghipo ng Panginoon sa kanya na binalik siya sa kanyang presensya, binalik yung puso ng aking brother husband sa Panginoon. Isa itong malaking pribilehiyo sa aming pamilya na binuklod muli kami ng Panginoon. Pangalawa, sa aming mahal na pastor, si Pastor Yambot, na
hindi siya nagsawa kahit na pagod na yung kanyang physical, pagod na yung kanyang spiritual na para i-lift up din yung ibang kapatiran, pero hindi siya napagod. Kasi alam namin na ang Panginoon ay sumasa kanya at ang Panginoon ay nakahawak sa aming mumunting iglesia. Salamat din po sa mga ministers na palaging nandyan upang lumabay sa mga kabataan. Salamat ako din sa ganun din ang ating mahal na Pastor Bagamat madami tayong pagkuulang at pagkakasala sa kanya. At kahit magulo man tayo, doon pa rin yung pagtitiisa sa atin. Unang-una ang Panginoon. Unang pinapasalamatan ko sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagsubok man, kasi yun nga lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi lahat ng pagsubok ay sa kaaway. Minsan ang pagsubok talaga nilolob ng Panginoon. Kasi para mas kumapit ka sa Kanya, mas pagtibayin mo yung pananampalatayang meron ka. Gusto ko ring magpasalamat, unang-una sa Panginoon talaga. Grabe yung ginawa niyang plot twist sa buong isang taon natin. Andun din yung gusto ko ring magpasalamat rin sa ating mahal na pastor. Kasi hindi talaga siya nagsasawa. Kahit na napakarami nating nagawang mga kahinaan, na ipakitang kahinaan sa kanya. Pero andun pa rin yung pagtapik niya sa balikat natin na lagi niyang pinapaalala na kahit na anong mangyari, andun lang siya palagi sa atin. Good morning muli sa mga kapatiran at sa mga banal ni Kristo Jesus. Shalom to all the saints of God. Sa lahat ng mga maabot ng bidyong ito at ng pagbating ito, nawa ay kayo rin ay nasa mabuting kalagayan, at kung may mga fellowship kayo, nawa ay gabayan din kayo ng Panginoon, gaya ng paggabay ng Panginoon sa amin, na narito ang presensya ng Diyos, ang kanyang Espiritu. Hindi kami nagpunta rito para lamang mamasyal. Napunta kami rito, mga kapatid, para sa fellowship. Ito ay fellowship ng isang pamilya ng aming iglesia. At pinaparating namin ang aming taus-pusong pagbati sa lahat ng mga banal ni Kristo, sa mga manggagawa ng Panginoon, sa mga sundalo niya, sa mga gallant of servants of God. Hallelujah, talagang napakabuti ng Diyos kapag dumarating ang ganitong season, mahaba ang holiday, kaya doon lang natin nakukompose ang ating mga kongregasyon, ating mga kapatiran. Dahil mahaba ang holiday, ay gugugol natin sa Panginoon at ginugugol natin to sa Panginoon. Nawa, bago matapos ang taong ito ay nadama natin ang presensya ng Diyos, nadama natin ang kanyang pagkilos sa buhay natin, at sa susunod na taon ay panibagong kalakasang espiritual na ang ating matatanggap. Malapit na ang Panginoon, kaya anumang meron tayo, google natin sa Panginoon. Yung time natin, yung panalangin, yung pagkakaisa, yung patotoo. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na dinala kami sa dakong ito. 11 taon na kami pabalik-balik dito. Talagang ang experience namin dito ay hindi talaga matutumbasan ang halaga ng sanlibutan ito. Kaya napakaraming pasasalamat ang gusto naming iparating sa ating Panginoon at sa inyong lahat din, ng mga kapatiran namin sa end time na ito, mga kapatid, ng mensahe sa huling panahon. Binabati namin kayong lahat at inaasahan na ang Panginoon din ay kumikilos sa inyo. Hallelujah, sapagkat tayo ay mga tinawag ng Panginoon sa huling araw na ito para sa huling mensaheng ito. Malapit na po ang pag-agaw ng Panginoon. Nakikita natin yung mga tanda na inihula ng Biblia at ang mga inihula ng propeta. Nakikita natin to. We salute all the saints of God. Naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you po, and shalom to all the saints of God. Apo. Saan tatawag ka ni Daddy? Sino ba ang huling mensahero bukas? Ako po, Pastor eh. Ayan, pwede tayo matulog bukas. pwede. Sino? Ako po. Hindi talagang Basta yung diretso lang. pagod. Yung pagod natin. Opo. Malamig. Hindi naman sobrang lamig yung warm. Opo. Sa mga nakasama ko sa short film na ito, taus-pusong pasasalamat ang nais kong sabihin. Salamat sa tiwala, salamat sa suporta, at muli akong aasa
na sa susunod na short film na gagawin ko ay bahagi pa rin kayo ng dokumentaryo. Hindi magiging ganito ang film na ito kung wala ang inyong suporta. Syempre, lalong higit sa ating pastor na kasama sa short film na ito, which is napaka-importante sa akin. Syempre, ang Panginoong Hesukristo na nagbigay sa akin ng kakayanan para makagawa ng ganitong klaseng dokumentaryo. To God be the glory. Sa katapos-tapusan, hindi ko makakalimutan itong nagdaang December camp. Masasabi kong simple and yet more special itong experience namin dito sa camp na ito. Hindi ko makakalimutan yung mga personal and unrecorded experience namin sa camp na ito na tangi ang Diyos lang ang nakakaalam at naging saksi. Sa taong ito, muling nabuo ang pamilya ng aming pastor na matagal na niyang hinihiling sa Panginoong Diyos. Dito sa camp na ito, muling binuo ng Diyos ang dating nasira na pagkakaibigan. Muli siyang nangusap at nagpaalala na ang pag-agaw sa mga alapaap ay abot kamay na ng mga anak ng Diyos. And we are in the waiting shed. Sa taunang pag-akyat dito sa Baguio, mas pinalalim pa ng Diyos ang pananampalataya ng 8 kaluluwang tumanggap sa Kanya sa taong ito. Mas pinatibay rin ng Diyos ang pananampalataya ng dati nang tumanggap sa Kanya and to become an example to the new ones. Salamat sa Diyos sa buong camp na ito. At sa pagbaba namin galing sa bundok, baon namin ang pinalakas na pananampalataya sa Kanya. Baon namin ang pananagumpay. Ang kaya namin muling pumaroon sa dako kung saan sinabi ng Panginoon na wala ang tulong ng iba. Tanging awa at biyaya niya na sumasa amin ang aming sandigan. Umaasa kami na muli kaming dadalhin ng Diyos sa pinakamataas na dako na di na muli kaming bababa pa. Doon, wala nang pagtangis, wala nang kapaitan, wala nang pakikipaglaban. Pawang kagalakan na lamang. Pero sa ngayon, hanggat may pagkakataon, hindi kami mananawang katagpuin ang Panginoong Hesus sa Baguio.